araw, pero update tayo ngayon sa panghimpapawid, yung aerial view dun sa mga na-damage dito sa Laurel, Batangas. Pasensya na dun sa hindi mahagip na barangay, gawa ng limited lang yung battery natin, nakicharge din tayo. So pakita ko lang sa inyo yung from Bugaan is going to Poblacion. Yan, yan, panoorin na lang natin. Ayan, dito sa part na to, ito yung ending ng ilog, papunta boundary ng TI at saka Bugaan. So makikita nyo, nandito lahat yung mga troso, mga basura, hindi natin alam, baka may mga baboy na dito. So ito na yung halos along the lake. Ayan, makikita natin dito talaga yung puntahan ng mga kahoy. Nag-ipon-ipon na yan mula bayan papunta dito sa lawa ng Taal. Ito na kasing end ng ilog. Tapos akit tayo ng konti doon sa may papuntang Palantang sa Baywalk. Ayan. So panigurado ngayong mga panahon to, kakatila lang ng bagyo. Kalat dito yung mga tilapia, bangus, nandyan lang yun sa mga gilid-gilid, kaya marami mga mangingisda ang naglalagay ng mga bitang nila dyan para makahuli sila. At ayan, punta na tayo sa part ng Baywalk. Kung makikita nyo yung mga gilid-gilid talagang nasira. Yung part na eto sa left side, ayan, giba, buhos yan pero nag-landslide pa baba. Buti na lang nakakatawid pa rin, two-way pa din yung yung daan. Tapos akit tayo ng konti dito sa taas. Kung makikita natin, sadya namang ito yung na-damage, yung mga palaisdaan, yung mga fingerlings na bago ilagay doon sa fish cage. So wala na yung mga laman niyan, panigurado na wash out na yan. Kung meron man ay iilan na lang. Ayan, tapos pinababa ko na ng konti, gawa ng almost 35% na lang. So palit tayo ng battery, hanap din tayo ng magandang location para makapunta tayo sa bayan. Ayan, ito talaga yung purpose kung bakit mag-aerial shot tayo dito, gawa ng ang hirap makapunta sa bayan. Baha, ito buti na lang sa part na to hindi masyadong tumaas pero almost close enough na kami sa may ilog. Ang lakas niyan, daga na yung pinaka tubig niya galing sa mga bundok, pero thanks God kasi nga safe tayo, hindi siya umapaw papunta dito sa likod natin. At kung makikita natin, ito talaga yung na-damage, itong ilog na to. Meron siyang mini bridge sa mga gilid niya na yung boundary ng Poblacion at Bugaan East. So nakakalungkot lang, maganda yung development ng Laurel. Alam nyo naman ng Laurel, 30% yung kapatagan, 70% almost yung kabundukan. So magaganda yung mga development sa taas. We have Canyon Woods, in Georgetown, Twin Lakes, and marami pang iba. Ang problema, ang nagsasuffer pagdating ng panahon, pag dumagsa na yung tubig, ay sadya namang lusong-lusong na din sa amin sa kabayanan. At kung makikita nyo, ito na yung nagdudugtong sa bayan, Bugaan Bridge going to Poblacion Trust Bridge. Wala na, hindi na tayo, even for wheels, hindi na tayo makakapunta sa bayan. Kaya no choice, kung pupunta kang bayan, maglalakad ka, tatawid kang ilog. At hindi rin pwedeng makalusot dyan sa may Agoncillo or Bugaan West, gawa ng ang daming mga puno na natumba. Ayan, kung mapapansin natin,
Talagang ang hirap ng sitwasyon ngayon, parang lockdown talaga, lockdown na lockdown ang Laurel when it comes to dun sa ating transportation. Sabi nga kagabi nung sa social media, ang daming humingi ng tulong, wala, hindi makakapasok talaga gawa ng hindi passable yung mga daan, yung mga national road, nagdagsaan yung mga malalaking bato mula dun sa mga bundok. Kaya kung makikita natin, talagang mahirap makapasok dito sa bayan ng Laurel. Siguro helicopter. Makikita talaga natin na kapag itong mga hugpungan, yung mga tulay ang nasira, ang hirap na ng transportation. So kung babaybayin natin ito pakanluran, hindi ko na lang pinagtangkaan gawa ng very limited lang yung battery talaga natin, naka-charge pa lang tayo. Papunta naman dun sa Poblacion 5 sa dati naming bahay. Makikita nyo, nandito tayo sa Poblacion 3. Ito yung sadyang mga nasa bubong na daw yung mga tao, nakakaawa naman. Syempre hometown ko din to before nung binata. Ayan, kung makikita nyo, ayun yung kotse pa ng kapatid ko, nakalutang lang doon, na damage na din. So let's pray na yung recovery, ito talaga yung bayan. Kung makikita nyo, mahirap makabangon agad-agad gawa ng kung hindi talaga magtutulungan ng mga mamamayan, hindi tayo makakaahon gawa ng hirap ng daan dito sa Poblacion 2. Yung national road mahirap din siguro. Basically ito naman muna yung uunahin ng local government unit. So nawa yung national government ay makipagtulungan para magkaroon tayo ng maayos na daan. So ito rin, medyo sinum ko lang ng konti para makita nyo yung pinaka main damage. So before nagpalipat din tayo yung Tagismag, maaalala nyo. So ganun pa rin naman, ang problema nga lang ay yung binaha. So napakahirap. At ito rin yung ruta natin, gawa ng medyo sanay na ako ditong magpalipad dahil sa hangin, napakalakas. At ito nga pong way na to ay medyo kabisado ko na talaga, kaya dito tayo humanap ng pwesto. Ito yung part ng Poblacion 4, padagat din yan, panigurado ito na washout din kagabi or ng mga nagdaang araw, gawa ng makikita nyo parang Nescafe na, hindi na siya kaaya-ayan, na washout yung mga fingerlings dyan. So talagang kabuhayan, kawawa yung mga mamamayan dito sa atin sa Laurel. Ina-update ko po kayo kasi may mga nagchat-chat sa akin, ang mga OFW, yung mga kamag-anak nila daw na nandito, kung kumusta na daw. Hindi ko po masasagot gawa ng ang hirap ng data, ang hirap ng signal, tapos bayo ng bayo yung ulan itong nagdaang mga gabi, mga araw. Talaga nakikicharge lang tayo. So kung zoom natin ng konti, makikita natin ang kalagayan. Paano pa kaya yung actual na nangyayari nung bumabayo na yung ulan. Ito talaga si Christine, kung maalala ko noon 1995, 1996 yata yung bagyong Rosing, ganto yung sitwasyon, nasa alas-as pa. Ito yung kanan natin, kung makikita yung Municipality of Laurel, talagang lubog din yan, baha din yung loob. At itong kanang to, ayan yan, kung makikita nyo from Ticob or from Alas-as, Poblacion 5, yan, Bugaan West, yan, talagang dinaanan ng baha, gawa ng umapaw yung ilog So nagpapasalamat pa rin tayo, hindi tayo masyadong na-damage. Ayan, nakita ko na naman ang aming bahay, naku, lumubog. So sana okay lang si mama, papa. Balik na tayo dito sa part ng Bugaan, boundary ng Bugaan and Poblacion. So pati yung sementeryo lubog din, yung private, medyo damage din talaga. So babaybayin natin hanggang sa makauwi tayo yung part ng Bugaan East, kasi yun lang talaga yung sakop ng vicinity ng aerial shot ko, gawa ng very limited talaga yung flight time. So kung anong inabot nitong shot na to, hanggang doon na lang. Ito yung Bugaan West sa kanan, yung Bugaan East naman sa kaliwa. So hanggang mag senior high, going to return to home na altitude. So hanggang doon na lang ako. Maraming salamat. Kindly hit like. Ingat po tayo lahat. God bless us all.